Magandang araw para sa lahat ng ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Kanina lang ay nag-post si SSS ng panibagong advisory para sa lahat ng mga SSS pensioners na mayroong dapat gawin ang mga pensioners sa buwan ng Marso. Ano kaya ito? Bakit kinakailangan gawin ng mga SSS pensioners? Ating alamin at ating unawain ang balitang ito na pinost ng SSS. Attention SSS pensioners. SSS, may panawagan sa mga SSS pensioners na dapat gawin ito ngayong Marso. Ano kaya ito? Bakit kinakailangan na alamin ng mga senior citizens na miyembro o pensionado ng SSS? Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Mga SSS pensioners, huwag kalimutan mag-AKOP or Annual Confirmation of Pensioners Program. Tinatawagan ang mga pensioners at survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak sa buwan ng Marso. Kinakailangan po tayong magpa-AKOP para po hindi maputol ang ating tinatanggap na pensyon. Paalala, ang mga retirement pensioner na death or survivor pensioner ay kailangan din mag-submit ng dalawang magkaibang AKOP Pensioners Reply Form. May nagtanong, Sir, bakit palagi po na nag-a-announce si SSS ng annual confirmations? Bakit po kinakailangan po gagawin iyon? At sino-sino po yung dapat gagawa nito? Okay, let me clear and explain to you in a brief way para mas klaro po sa atin. Buwan-buwan, pinopost at nag-advise si SSS na magpa-AKOP dahil po ang AKOP is one way of knowing the status sa isang pensioner. Kung ito ay buhay pa, kung ito ay tumatanggap pa, or kung ito ang ano ba yung status niya as of this moment. Kaya buwan-buwan dahil birth month kasi yung target na dito na magpa-AKOP. Example, kung ikaw ngayon ay 8 years old and kinakailangan mo na magpa-AKOP pero yung birth month mo is March. So you are really required to do it. Sir, may isang situation po ba na kahit hindi ka 8 years old and above pero pinapunta ka ni SSS para mag-comply ng AKOP? Maraming mga instances na pwedeng ganon. Ang dapat nyo pong gawin is kapag notify kayo ni SSS sa gagawa ng AKOP, you just comply po. Dahil kung hindi kayo gagawa ng inyong AKOP, ang mangyayari, maputol po ang inyong tinatanggap na pensyon. So ang mangyayari, hindi ka makatanggap ng iyong buwan ng pensyon for almost 2 months. At kailan po ba yan babalik? Kapag makomply mo na ang iyong pensyon, what I mean, iyong AKOP mo, so babalik po yan 1 to 2 months. So ibig sabihin, mag-antay ka pa ng 2 buwan bago ka makatanggap. Kaya naman, paulit-ulit na nire-remind ni SSS na kinakailangan magpa-AKOP po tayo. Yung mga viewer ko nga nagsasabi, Sir, salamat po sa iyong content dahil nalaman namin na kinakailangan pala magpa-AKOP dahil hindi ako nakatanggap noong nakaraang buwan. 2 buwan ako hindi nakatanggap. So yun ang mga disadvantage kapag hindi tayo gagawa or magpa-AKOP sa SSS. Kinakailangan ito to really update sa data at system ng SSS portal or yung mga listahan nila. And palagi kong sinasabi ito dahil every month meron mga mag-birthday. Yung sinabi ko kanina, Sir, tanong ko lang po, Sir, kung gusto namin mag-advance kami na magpa-AKOP, pwede po ba? Yes, you can advance na magpa-AKOP sa pag-comply. Pwede po yun. And I want you na gagawin ito hanggat marami pa ang oras na pwede natin gagawin. Dahil kapag deadline na, it's hard to say na hindi natin talaga matatanggap
Huwag natin paabutin na hindi tayo makatanggap ng pensyon or maputo lang ating pensyon dahil hindi tayo nag-comply. So maraming salamat sa panonood at sa pagkuha ng punto ng ating content ngayong araw. Kung gusto mo ang ganitong content, marami pa akong mga na-post, mga informative na contest dyan sa aking YouTube channel. And maraming salamat po sa pagsuporta palagi. God bless!